Kamusta kayo ngayon na anak? Mangga Katima wa, ito si Lolo Man wa. Ngayon, ay pwede mo na itong mapanood sa mga online platform. Pero kung katulad kita na maiksi na ang pasensya mo. Nako, bagay na bagay sa'yo itong video na ito. Kung nabitin ka, ay mas nalo na ako. At gusto mo nang malaman kung ano nga ba ang susunod na mangyayari sa napanood mo, ay para sa'yo ang video na ito. Kaya, spoiler alert, at simulan na natin. Kung ayaw mo masaktan, buwahahaha! Isipin mo na lang ang isang lungsod na hinati ng langit at impyerno kung saan ang tinatawag na kabutihan at kasamaan ay basta-basta na lang itinatapon sa kailaliman o ilalim ng mundo. At dito papasok ang ating bida na si Rudo. Isang batang pinalaki ng isang magnanakaw pero may mabuting puso. Buksan na natin ang unang pahina ng Gatchayakuta. Ayon sa alamat, ang kaluluwa ay bahagi ng mga bagay na pinahahalagahan, mga kagamitan, laruan, at kung ano-ano pa. Sa isang tindahan ng laruan, lumapit ang isang bata sa kanyang ina at sinabing hindi na niya maaayos ang laruan. Kahit ayusin pa ito ng ina, hindi na raw magiging maganda. Kaya nagdesisyon silang bumili ng bago at itapon ang luma. Madaling ituring na basura ang mga bagay, kahit maaari pa itong ayusin. Pagkatapos itapon, nawawala na ang halaga nito. Makikita natin sa isang eksena ang truck ng basura na kumukuha ng mga itinapon habang may isang lalaking nakamasid. May isang guard na nakakita sa isang misteryosong lalaki na tila namimili ng mga gamit sa basura. Dahil sa gulat, agad siyang pumasok. May nakita siyang tao. Agad niyang inilabas ang baril at sinabing wala siyang karapatang pumasok. Tinawag siyang trash vandal, ibig sabihin, hindi na ito ang unang beses na nahuli siya. Pinatunog ng gwardiya ang alarm at humingi ng saklolo. Nang sugurin siya ng mga gwardiya, ginamit niya ang isang salamin upang lituhin sila. Nagtapon siya ng basura bilang panggulo at umakyat sa mga tubo ng bentilasyon. Pag-akyat niya, di niya inaasahan na may naghihintay sa kanyang mga gwardiya. Pinaputukan siya ngunit naiwasan niya ang lahat ng bala. Dito unang ipinakita na hindi siya isang ordinaryong karakter. Ipinakita niya ang kanyang galing para makatakas. Pero sa kasamaang palad, tinamaan siya ng bala sa likod. Nakaligtas pa rin siya. Sa puntong ito, kitang-kita natin na inosente siya. Nilinaw niyang hindi siya isang magnanakaw tulad ng sinasabi ng mga gwardiya. Makikita rin natin na nasa bag niya ang laruan na tinapon kanina. Tumungo ang kwento sa isang magandang lungsod. Habang naglalakad, narinig niya ang pag-uusap ng dalawang babae tungkol sa trash vandal. Tinawag siyang kabilang sa isang tribo na parang lahi ng mga taong itinapon sa lipunan. Makikita natin dito ang dalawang mukha ng mundo, ang malinis at mataong lungsod, at ang maduming lugar na parang tinatapakan lang. Sa kabilang dako ng bayan, makikita si Rudo na pinapagalitan ni Chaiwa sa pangunguha ng basura. Pero ipinaliwanag ni Rudo na naawa siya sa mga bagay na basta na lang tinatapon ng mayayaman. Nakilala natin ng mas malalim si Rudo, hindi siya sumusuko sa mga sirang bagay. Kahit sabihing wala ng silbi, kahit pagtawanan siya, alam niyang mahalaga pa rin ito, maaari pang ayusin, pagandahin, at bigyan ng panibagong buhay. Hindi lang ito tungkol sa basura o laruan, may mas malalim itong ibig sabihin tungkol sa pananaw niya sa mga tao. Araw-araw niyang nararanasan ang diskriminasyon dahil sa kanyang damit, amoy, at pinanggalingan. At sinasabing siya raw ang anak ng isang kriminal. Kahit gustuhin ni Rudo na maging katulad ng ibang tao, hindi niya ito magawa. Sabi ni Chaiwa, hindi raw siya katulad ng ama niya. Napansin din ni Chaiwa ang laruan na inayos ni Rudo. Walang alinlangan itong iniabot ni Rudo sa kanya. Pero tinawag siya ng ina ni Chaiwa kaya hindi niya ito nakuha. Makikita natin ang isang lalaking nakamasid kay Rudo. Sa susunod na pahina, makikita ang munting bahay ni Rudo. Ngumiti siya nang makita ang lalaking nagngangalang Tribe Oak na nakasalubong niya sa lungsod. Ano ang koneksyon niya kay Rudo? Malalaman natin, siya pala ang tinuturing na ama ng ating bida. Ayon sa balita, ang kanyang ama ay itinapon sa kailaliman. At ang lalaking ito ang nagturo kay Rudo. Narinig niya ang sinabi ni Rudo tungkol sa laruan na ibinigay niya kay Chaiwa. Nagulat si Rudo pero agad siyang inaya ng lalaki na pag-usapan ang nangyaring pangangalap ng basura. Bata pa si Rudo kaya hindi pa siya dapat namomroblema sa pera. Pero hindi niya itinago ang totoo. Ang pangalan ng lalaki ay Regto, ang nag-aalaga kay Rudo. Ayon kay Rudo, utang na loob niya ang pag-aruga sa kanya bilang pamilya ni Regto. Natouch si Regto sa sinabi ni Rudo. At nabanggit niya ang plano ni Rudo na ibigay ang laruan kay Chaiwa. Napansin na rin niya ang sugat ni Rudo mula sa bala. Pinalitan niya ang benda at sinabing huwag na itong bumalik sa kailaliman dahil baka hindi na niya mailigtas muli. Ang dalawang kamay ni Rudo ay matagal ng kulay itim. Ayon sa kanya, ginawa ito ng kanyang mga magulang. Dito natin nalaman ang matinding detalye. Kapag may kasalanan ang isang tao sa lipunan, itinatapon siya sa ilalim ng mundo, sa Ibais. Ganoon din ang sinapit ng kanyang ama.
Muling pinaalalahanan siya ni Recto na alagaan ang sarili at ang mga mahalaga sa kanya. Ibinigay ni Recto ang lumang gloves kay Rudo, bagamat sira na, may malaking kahulugan ito. Nagbiro pa si Recto na dapat halikan ni Rudo si Chaiwa sa pisngi kung hindi ay wala siyang hapunan. Huwag na raw siyang sisisihin hanggang sa huli. Makikita sa panel ang isang taong nakamaskarang sinusundan si Rudo. Kinabukasan, tinitingnan ni Rudo ang sarili sa salamin, inalala ang sinabi ni Recto na kung hindi siya makangiti, magpanggap na lang bilang ibang tao. Pero para kay Rudo, imposible yon. Wala na siyang pakialam, ang mahalaga ay maibigay niya kay Chaiwa ang laruan. Ayon sa kanila, ang basement o base ay isang higanteng tambakan. Lahat ng basura at kasalanan doon itinatapon. Naisip niya, ano na ang nangyayari sa mga taong naroon? Habang nag-iisip siya, biglang lumapit si Chaiwa at parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Bihira raw niyang makita si Rudo roon. Ang dahilan, walang espesyal sa lugar na to, puro basura lang. Ang lugar ng mga mahihirap ay itinayo sa dulo ng lungsod para ipaalala na kapag may nagawang mali, sa kailaliman ng bagsak. Kahit ayaw nilang makita ang mga nagkasala, wala silang magawa dahil doon sila nakatira. Dagdag pa ni Chaiwa, ayaw niyang mahulog si Rudo sa base. May nararamdaman si Chaiwa para kay Rudo, pero hindi ito gaya ng inaasahan ni Rudo. Kaya't nang makuha niya ang laruan, tumakbo agad siya pauwi para ibalita kay Recto. Pero sa pagmamadali, nabangga siya ng isang misteryosong lalaki, ang parehong lalaking nakita nila kagabi. Teka, hindi ba't hawak niya ang librong hawak din ni Recto? Bakit hawak niya ito? Kinuha niya ang libro at umalis agad. Hindi ito napansin ni Rudo at dumiretso siya pauwi. Pagpasok niya sa bahay, isang nakakagulat na tanawin ang bumungad sa kanya, si Recto, nakahandusay, may espada sa dibdib. Hindi alam ni Rudo ang nangyayari. Pinipilit siyang tumakbo ni Recto, pero buo ang loob niyang iligtas siya. Huling sinabi ni Recto, baguhin mo ang bulok na mundong ito. Pero bago pa siya makagalaw, binaril siya ng teaser gun at pinagtulungan ng mga gwardiya. Kahit pa ipinaliwanag niyang wala siyang kasalanan, walang nakinig. May dugo sa damit niya at iyon na ang ebidensya. Lumaganap ang balita, pati si Chaiwa ay nakarinig na si Rudo ay mamamatay. Sa puntong ito, makikita si Rudo na nakatali sa gilid ng bangin, sentensyado sa kasalanang hindi niya ginawa. Hindi makapaniwala si Rudo sa lahat ng nangyari. Nakita niya si Chaiwa, bit-bit ang laruan na ibinigay niya. At iniisip ni Chaiwa na totoong mamamatay si Rudo, kaya binitiwan niya ito. Narinig ni Rudo ang sigaw, itapon lahat ng dumi sa kailaliman. Pero ang totoo, ang mga taong ito ang dumi, bulag sa katotohanan. Makikita rin sa panel ang lalaking may hawak ng libro ni Recto, pinapanood si Rudo habang sinasentensyahan. Sinubukan ni Rudo ituro ang tunay na may sala pero walang nakinig. Bago siya mahulog, sumumpa siyang dadalhin sa impyerno ang lalaking iyon, pati ang mga taong nanirahan sa mundong ito. Sa puntong ito, may lumitaw na dambuhalang hayop sa likod ni Rudo. At sa madilim, mabaho, at mapanganib na base, magsisimula ang bagong yugto ng kanyang kwento. Dito nagtatapos ang chapter 1 ng Gachayakuta. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang i-like, i-share, i-click din ang notification bell para updated ka sa susunod naming anime stories. Tara na! Maraming salamat sa walang sawang suporta.